Be on the cover, be on the page. A message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. The Explorer Experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. The Explorer Experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. It's a map, it's a lamp, it's a light, it's a sword. This is God's living word. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. The Explorer Experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Explorer Experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Let us explore Experience, amazing scripture, amazing scripture, scripture. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong kasama, Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman, inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po sa inyong partnership and God bless. Ayan. So mga ka-Family Matters, mga ka-Monday, muli magandang umaga. Sa mga kapatid na nakikinig saan man ng dako dito sa Zamboanga. Sa society, madalas ang standard ng pagiging romantic ay yung madaldal o yung laging may kilig moments. Pero paano naman yung mga mister o boyfriend na tahimik lang? Yung mga laging pagod galing sa trabaho. Pero pag uwi, sila pa ang mag-aayos ng sirang gripo o magbubuhat ng mabibigat. Kaya naman ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang The Silent Strength, Love in Action. So pag-usapan natin ang pag-ibig nating mga lalaki na madalas ay tahimik lang pero random sa gawa. Kaya naman ngayong umaga, inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. At ngayong umaga po mga kapatid, atin na pong himay-himayin ang 4 na punto na ating pag-usapan ngayong umaga about sa ating topic, The Silent Strength and Love in Action. Ayan po mga kapatid. Ang unang punto na ating pag-usapan, itong tinatawag na presence over presence. Ang pagpapakita. Mga kapatid, minsan tayong mga lalaki, nadadala tayo sa mindset na basta nakakapag-provide ako, okay na. Akala natin sapat na ang mabigyan sila ng bagong gadget, pambili ng luho, o
o pambayad sa bills. Pero ang unang Juan 3:18 or 3:18, itong in action and in truth, ay nagpapaalaala na ang pinakamahalagang action ay ang pagpapakita o ang pagiging nandoon or yung tinatawag natin na presence. Bakit mas mahalaga ang presence? Ang presence ay pansamantala. Ang presence ay permanenteng memorya. Ang sapatos na binili mo sa anak mo, maluluma at itatapon din. Pero ang oras na nandoon ka sa laro niya o nung umiiyak siya, yun ang dadalhin niya habang buhay. Kaya naman mga kapatid, presence is sacrifice. Madaling maglabas ng pera, totoo yan. Lalo na kung meron kang laman or merong laman ang pitaka mo. Pero ang maglaan ng oras o time ay mas mahirap dahil hindi mo na yan mababawi. Ito ang tunay na love in action. Ang pagsacrifice ng iyong schedule para sa kanila. At bukod sa love in action, may tinatawag din tayong the silent part. Hindi mo kailangang mag-announce na, nandoon ako ha. Ang presence ay hindi tungkol sa atensyon na nakukuha mo, kundi sa seguridad na nararamdaman ng pamilya mo dahil alam nilang may masasandigan or may masasandigan sila. Ayan po mga kapatid. So, ang problema or tinatawag nating conflict, mga kamanday, marami sa atin ang ATM o yung fathers o Lazada husbands. Ano ba yan? Akala natin kapag naibigay na natin ang material na bagay, sold na. Pero alam nyo ba, ang hinahanap ng asawa at anak mo, hindi yung laman ng pitaka mo, kundi yung presensya mo sa hapagkainan. Kaya naman mga kapatid, para sa mga lalaking nakikinig ngayon, ang challenge o ang hamon para sa ating sarili, ang pag-ibig in action ay hindi laging in grande. Minsan, ito ang pang-upo sa tabi ng anak mo habang gumagawa siya ng homework kahit pagod ka sa trabaho. Ito yung pakikinig sa kwento ng asawa mo nang hindi ka nakatingin sa cellphone. That is silent strength. Yung kaya mong isantabi ang sarili mong pagod para lang magpakita sa kanila. Mga kamanday, tandaan natin, ang tunay na lalaki hindi lang basta provider ng gamit. Siya ay provider din ng proteksyon at atensyon. Aanhin ang mamahaling regalo kung hindi ka naman nila kilala. So napakapait po yung mga kapatid. Maraming ganito sa side ng mga lalaki, di ba? Wag na po sana mangyari ang ganito na ikaw nga ang nag-provide sa lahat ng ilang pangailangan, pero habang lumalaki ang mga anak mo, habang tumatagal ang relasyon sa asawa mo, mas lalong hindi ka nila kilala na. Kaya naman, presence by toys. Presence builds boys and girls. Kaya naman mga kapatid, ang regalo nakakabili ng laruan, pero ang presensya humuhubog ng pagkatao. Diba? Ang ganda po mga kapatid. Ito pa lang yun ang una natin mga kapatid na presence over presence. Ang pagpapakita natin sa ating pamilya. Pangalawa naman mga kapatid, itong providing protection o ang pagkalinga. Mga kapatid, napakahalaga po itong number 2 din. No, sa unang Juan 3:18, ang love in action ay makikita sa kung paano natin pinoprotektahan ang mga taong mahal natin. Pero ang silent strength ng isang tunay na lalaki ay hindi lang sa muscles nakikita mga kapatid, kundi sa kanyang kakayahang maging shield o pananggalang ng emosyon at espiritu ng kanyang pamilya. Kaya naman mga kapatid, may makikita po tayong tatlong aspeto sa pagkalinga or itatawag natin na protection.
Number 1, emotional safety o yung proteksyon sa puso. Ang tunay na pagkalinga ay kapag alam ng asawa at anak mo na ligtas silang maging mahina sa harap mo. Hindi mo sila pagtatawanan. Hindi mo sila huhusgahan. Ikaw ang kanilang safe harbor sa gitna ng bagyo ng mundo. Ayan. Pangalawa naman mga kapatid, spiritual guard. Proteksyon sa pananampalataya. Bilang lalaki, ikaw ang gatekeeper ng inyong tahanan. Ang love in action dito ay ang pagbabantay kung anong values ang pumapasok sa bahay ninyo. Pinoprotektahan mo ang isipan ng inyong mga anak mula sa mga maling impluensya sa pamamagitan ng pagtuturo ng katotohanan. Kaya naman mga kalalaki, mga ama dyan, so dapat tayo yung spiritual guard. Dapat protektahan natin yung mga values, kung ano yung mga pinapasok, ma-absorb nila sa labas at tayo yung tagasala sa ating tahanan. Pangatlo naman, ito yung proactive care. Hindi lang kung kailan may panganib. Ang pagkalinga ay hindi reactive. Kikilos lang pag may magnanakaw. Ito ay proactive. Yung inaalam mo ang nararamdaman nila bago pa maging malaking problema. Yon ang tunay na pagkalinga. Yung hindi mo hinahayaang mapagod o masaktan ng mag-isa ang mga mahal mo. Kaya naman mga kapatid, importante po ito. Kaya naman, para sa mga kalalakihan, ang dapat nating gawin mga kamande, ang pagiging protector ay hindi lang pagiging bodyguard. Ang tunay na silent strength ay kapag ang presence mo pa lang sapat na para kumalma ang asawa mo at makatulog ng mahimbing ang mga anak mo. Ang tanong, kapag ba nandyan ka, feeling safe ba sila o feeling scared sila? Ayan. Kaya naman maraming lalaki matapang sa labas pero bully sa loob ng bahay. Kapag ang paggalinga mo ay may kasamang pananakot, hindi iyan makikita natin sa unang Juan 3:18. Ang pagmamahal in truth ay ang pag-alaga or nurturing. Ang kamay na ginagamit pamasok sa trabaho ay dapat na kamay din na marunong mag-comfort sa pamilya. Kaya mga kamande, ang tunay na knight in shining armor, hindi lang marunong humawak ng espada. Marunong siyang gumawa ng tahanan kung saan walang takot ang mga nakatira. At yun ang iyong membro sa pamilya mga kapatid. So, protection is not just about keeping the bad guys out. It's about making sure the good hearts inside are nurtured. Kaya naman mga kapatid, ang pagprotekta ay hindi lang pagpigil sa masama mula sa labas. Ito ay pagtiyak na ang mabubuting puso sa loob ng naaalagaan. Ayun po. Diba? Napakaganda po mga kapatid. Itong ating tinatawag na providing protection. Ang pangatlo naman mga kapatid, ito yung tawag natin small acts, big impact. Or ang maliit na gawa. Sabi pa nga dito mga kapatid, ang silent strength ay hindi laging kailangan maging maingay o magarbo. Sa mata ng Diyos at sa mata ng ating pamilya, ang pag-ibig in action and in truth ay madalas makita sa mga maliliit na bagay na ginagawa ng paulit-ulit na may katapatan. Kaya bakit ito ang tunay na sukatan ng lalaki? Mga kapatid, tingnan natin. Ito yung sekreto. Consistency is key. Mahirap maging consistent sa maliliit na bagay kaysa isang malaking event. Ang paghugas ng pinggan ng hindi inuutusan, ang pag-check sa hangin ng gulong ng sasakyan ng asawa mo, o ang pag-iwan ng maikling panalangin sa exam, sa note ng anak mo. O yan salitang, kaya mo yan anak, God bless sa exam mo mamaya. So, ito ang mga bricks na bumubuo sa pundasyon ng tiwala. Di ba mga kapatid? Consistency is key.
Pangalawa naman, the small builds the big. Hindi ka magkaroon ng malakas na connection sa pamilya mo sa isang out-of-town trip lang. Nabubuo yon sa araw-araw na maliliit na investments. Ayun po mga kapatid. Ang kasunod naman yung authenticity or in truth. Sa maliit na gawa, nasusukat ang pagiging tapat. Ginagawa mo ito hindi para i-post sa social media, kundi dahil gusto mong mapaglingkuran ang mga mahal mo sa buhay kahit walang nakakakita. Di ba mga kapatid? So wag po nating gawin yun ha. Kanabaw mo sa atong ginahimo, no? Kanang tabang ka hugason sa emuhang misis sa lababo, manglaba ka, picture din ka, i-post din mo sa Facebook para dyan na inon nga buutan kay ko nga lalaki. So wag po ganun mga kapatid. Dahil mga kapatid, ang pinaka-the best dyan, kahit walang nakakakita sa'yo, okay na okay yan para sa mata ng ating Diyos. Ayan po mga kapatid. So mga ka-Monday, huwag nating hintayin na magka-anniversary o birthday bago tayo bumawi. Ang tunay na silent strength ay nasa paggawa ng mga unmanly task para sa ikagagaan ng loob ng pamilya mo. Ang pag-ibig ay hindi lang yung pagbili ng bahay, ito ay yung pag-aayos ng gripo na tumutulo para hindi na mahihirapan si misis. Mga kapatid, maliit man sa paningin mo, pero big deal sa kanila. Ang pagtatanong ng kumusta ang araw mo nang may tunay na interes ay mas malakas pa sa kahit anong sermon. So don't underestimate the power of small deeds. Sabi nga sa unang Juan 3:18, let us love with actions. Hindi sinabing giant actions lang, kundi action. Kahit gaano pa yan, kaliit. Mga kapatid, ang tunay na lalaki, hindi lang yung gumagawa ng milagro minsan sa isang taon. Ang tunay na lalaki ay yung gumagawa ng maliliit na kabutihan araw-araw. O yung kumbaga tinatawag nating small acts. At yan ay nakapagbigay ng big impact o massive love. So, mga kapatid, ang pagmahal na tinuturo sa unang Juan 3:18 ay hindi drawing, hindi script, at hindi pa showbiz. Ito ay pagmamahal na may resibo. Una, makikita natin ang magpakita ka o yung presensya mo. Pangalawa, kumalinga ka o yung protection mo sa kanila. Pangatlo, gumawa ka ng mabuti kahit maliit lang o yung mga small acts mga kapatid. So diyan makikita ang tunay mong lakas bilang lalaki. At yan ang silent strength. So mga kapatid, dadako na po tayo sa ating pang-apat. Ito yung spiritual leadership, ang pag-akay. Mga kapatid, ang pang-apat, ito ang pinaka-importante sa lahat, ang foundation. Sa bawat mga lalaki o mga ka-Monday, ang pagiging leader ay hindi lang tungkol sa pagpapasunod, kundi sa pagiging ehemplo. Ang spiritual leadership ay ang in truth. At yan ang part natin sa ating Bible verse sa unang Juan 3:18. Alam mo ba kapatid, sa unang Juan 3:18, tinawag tayo ni Juan na magmahal in truth. Para sa mga lalaki, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang akayin ang pamilya na lumapit sa Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng pamimilit o pagiging pulis sa loob ng bahay, kundi sa pamamagitan ng paninindigan. So ano ang ibig sabihin ng pag-akay dito sa spiritual leadership? Number 1 mga kapatid, lead by example. Hindi mo kailangan maging pastor o theologian. Ang pag-akay ay nagsisimula kapag nakikita ng anak at asawa mo na ikaw mismo ay nakaluhod at nananalangin. Kapag nakita nilang binabasa mo ang salita ng Diyos, susunod sila hindi dahil sinabi mo,
kundi dahil nakikita nila ang epekto nito sa buhay mo. Ayan, tandaan po natin mga kapatid, lead by example. Pangalawa naman, ito ang the compass of the home. Ang lalaki ang nagsisilbing moral compass. Sa gitna ng gulo ng mundo, may nakikita tayong fake news, maling values. Ang love in action mo ay ang pagsiguro na ang pamilya mo ay nakatungtong sa solid rock. At ito ang tinawag nating katotohanan ng Biblia. Yan, tandaan po natin mga kapatid. Una, lead by example. Pangalawa, the compass of the home. Pangatlo naman, service leadership. Ano ba tong service leadership? Ang pag-akay ay hindi pag-upo sa trono. Tandaan natin yan mga lalaki. Ito ay ang pag-una sa pagsisisi kapag nagkamali ka. Ang lalaking marunong humingi ng tawad sa asawa at anak ay isang leader na umaakay sa kanila tungo sa pagpapakumbaba at biyaya. Kaya naman mga ka-hashtag Monday, aanhin natin ang pagiging success sa trabaho o ang pagkakaroon ng titulong boss sa labas kung ang pamilya naman natin ay ligaw pagdating sa espiritual. Ang unang Juan 3:18 ay hamon para sa atin. Let us love in truth. Ang pinakamataas na katotohanan ay ang Panginoon. Kaya naman huwag mong iasa sa school o sa church lang ang pagtuturo ng values sa mga anak mo. Ang tunay na silent strength ay ang pagiging priest ng sarili mong tahanan. Ayan. So, mga kapatid, ang pag-akay ay hindi pagiging diktador. Hindi mo sila ididikta papuntang langit. Iaakay mo sila, paano? Sa pamamagitan ng pagpapakita na ang Diyos ang sentro ng mga desisyon mo. Kapag may problema ang pamilya, ikaw ang unang magsasabi, mga anak, Mrs., tara, pray tayo. Yun ang tunay na lalaki. Kaya naman mga lalaki, ang tunay na knight, hindi lang dala ang espada ng trabaho, dala rin ang shield of faith para sa pamilya niya. Huwag lang basta mag-provide ng ulam, mag-provide ka rin ng gabay para sa kanilang kaluluwa. Yun po ang ating pakapat. Ayan, tingnan po natin mga kapatid yung mga summary checklist po natin ngayong umaga ng ating topic. Una, so dapat tandaan natin, una, presence over presence. Nandito ako para sa inyo. Pangalawa naman, providing protection. Ligtas kayo para sa piling ko. Ayan. Pangatlo, small acts, big impact po yun. Mahal ko kayo sa bawat detalye. Pang-apat, spiritual leadership. Sabay tayong lalapit sa Diyos, mga kapatid. So tandaan po natin mga kalalakihan, ang buhay ng lalaki ay hindi perpekto. Pero kung tayo'y magpapasakop sa Diyos at maglingkod kasama ang pamilya, kapatid, ang Diyos ay kikilos sa ating buhay at pamilya. Kaya naman mga ka-Family Matters, mga ka-hashtag Monday, napakaganda ng ating napag-usapan ngayon. Ang silent strength, love in action. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Mga ka-Monday, may tanong po ako na pwede nyo pong sagutan. Number 1, isa lang pong tanong to mga kapatid. Ano ang paborito mong paraan para ipakita ang pagmamahal mo kay Mrs. nang hindi gumagamit ng salita? Share nyo sa amin mga kapatid itong topic natin na silent strength, love in action. So share nyo sa amin sa pamagitan ng text o message sa ating Family Matters hashtag Monday edition dito sa 1116 DXAS Your Community Radio. Kaya naman mga kapatid, sa umagang ito, huwag nating hayaang matapos ang broadcast na ito nang walang ginagawa. Hamunin natin ang ating mga kalalakihan ngayong umaga na gawin ang love in action.
checklist sa loob ng susunod na 24 oras. Number 1, yung presensya mo, yung presence mo. So, patayin ang TV o bitawan ang cellphone sa hapagkainan mamaya. Makinig na may eye contact sa kwento ni Mrs. o ng mga bata. Pangalawa naman, protection. Tanungin ang asawa mo, may bumabagabag ba sa iyo ngayon? Ako ang shield mo, di ba? Napakaganda po mga kapatid. So, share mo sa amin yan. Pangatlo naman, yung small acts. Gumawa ng isang gawaing bahay na hindi mo naman gawain. Halimbawa, pagligpit ng pinagkainan o pagtapon ng basura ng hindi hinihiling o inuutosan. Pang-apat naman, spiritual leadership. Bago matulog, ipatong ang kamay sa balikat ng asawa o ulo ng mga anak at ipagdasal sila ng malakas. Hayaan mong marinig nila na dinadala mo sila sa harap ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, ngayong umaga, ito naman ang pampalakas loob. Kumbaga, encouragement. Mga ka-Monday, baka iniisip mo, ang hirap naman yata niyan. Hindi ako sanay maging madrama o maging sobrang vocal. Kapatid, kaya nga silent strength ang tawag natin dito. Hindi kailangang maging perfect. Ang pag-ibig na tinutukoy sa unang Juan 3:18 ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging totoo. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa galing ng panalita mo, kundi sa katapatan ng iyong pagkilos. Maaring napapagod ka na sa trabaho, maaring pakiramdam mo ay hindi ka na-appreciate, pero tandaan mo, ang bawat sakripisyo mo, kahit gaano kaliit, ay may resibo sa langit. Nakarecord yan mga kapatid. Kapag pinipili mong magpakita, kumalinga at umakay, ginagawa mo ang disenyo ng Diyos para sa iyo bilang lalaki. Hindi ka nag-iisa kapatid. Ang Diyos na nag-uutos sa iyo na magmahal in action ay ang siya ring magbibigay sa iyo ng lakas para gawin ito. Manindigan ka, ka-Monday. Ang pamilya mo ay hindi naghahanap ng Superman. Naghahanap lang sila ng isang tatay o asawa na marunong magmahal ng totoo. So ngayong umaga mga ka-Monday, pwede po nating sabihin ito sa ating sarili. Sabihin mo, simula ngayon, ang pagmamahal ko ay may resibo. Hindi lang sa dila, kundi sa gawa. Hindi lang drawing, kundi totoo. Dahil ako ay lalaking may silent strength sa tulong ng Panginoon. O di ba? Napakaganda po yung mga kapatid. So mga kapatid, ngayong umaga, hindi masama ang magsalita. Pero siguraduhin natin na ang ating gawa ay laging mas matibay sa ating salita. Let your life be a love letter to your family. Kaya naman sa lahat ng mga pagod na tatay at asawa, saludo ako sa inyo. Hindi man kayo laging napapasalamatan, nakikita ng Diyos ang inyong sakripisyo. Magpakatibay ka, kapatid, kasi nandyan lagi ang Diyos na handang gumagabay sa ating buhay. Ayon po mga kapatid. Ayan mga ka-Monday, mabilis lang ang ating oras, pero sana ay tumatak sa ating mga puso ang mensahe mula sa unang Juan 3:18. Ang topic natin ngayong umaga ay The Silent Strength, Love in Action. So sa mundong ito mga kapatid, puno ng puro salita, pero pangako. At puro drawing. So hinahamon tayo ng Biblia na maging kakaiba. Ang tunay na silent strength ay hindi nasusukat sa lakas ng boses o sa tigas ng muscle, kundi sa lalim ng inyong pag-ibig na may kasamang resibo. Tandaan natin ang ating 4 na haligi ngayong Lunes, #Monday. Una, presence. Pangalawa, protection. Pangatlo, small acts. At ang pang-4 naman ay spiritual leadership. Mga kapatid, huwag nating hayaang maging lip service lang ang ating pagmamahal. Huwag nating hintayin na mawala sila bago natin ipakita kung gaano sila kahalaga. So ngayong araw, simulan ang pagbabago. Hindi bukas
kundi ngayon po mga kapatid. Ito ang iyong lingkod, nagpapaalala. Ang tunay na lalaki hindi lang nagsasalita, gumagawa at nagmamahal sa katotohanan. At ngayong umaga po mga kapatid, tayo po'y manalangin sa ating mahal na Diyos. Aming Diyos na Ama, Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayong oras na ito. Kaming mga kalalakihan, mga tatay, asawa, kuya at anak, kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng tunay na lakas. Salamat sa iyong salita sa unang Juan 3:18 na nagpapaalala sa amin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong naging drawing lang kami, sa mga oras na mas inuna namin ang aming pride o ang aming pagod kaysa pangailangan ng aming pamilya. Patawarin mo kami kung naging presence lang ang naibigay namin pero kulang kami sa presence. Linisin mo ang aming puso at baguhin ang aming pananaw. Panginoon, bigyan mo kami ng disiplina na magpakita ng presence sa aming mga mahal sa buhay, na maging attentive at mapagmahal. Panginoon, bigyan mo kami ng tapang na kumalinga, hindi lang bilang provider ng pera, kundi bilang tagapangalaga ng emosyon at kapayapaan sa aming tahanan. Turuan mo kaming magpapahalaga sa maliit na gawa, na makita namin ang pagkakataon na magsilbi kahit sa mga simpleng bagay na walang nakakakita. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo kami na maging tunay na leader. Akayin mo kami para maakay namin ang aming pamilya pabalik sa iyo. Turuan mo kaming maging ehemplo ng pananampalataya. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Sa mga kalalakihan na naging pagod na sa trabaho, bigyan mo sila ng bagong lakas. Sa mga amang nawawalan ng pag-asa, paalalahanan mo silang sapat ang iyong biyaya. Sa mga asawang gustong maging maayos ang kanilang pagsasama, bigyan mo sila ng pusong mapagkumbaba. Hinihiling namin na ang aming mga tahanan ay maging lugar ng katotohanan at pag-ibig. Naway sa aming mga kilos, makita nila si Kristo, hindi para sa aming karangalan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na siyang pinakadakilang halimbawa ng love in action. Amen and amen. At yun po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa pagsasama sa isang oras sa kwentuhang panglalaki. Ayan, at ngayong umaga tayo na po yung magpapasalamat sa ating mga technician, sa ating mga kuya. Salamat po kina Kuya Romel Paulino at Kuya Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Sinkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po, ako si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day. God bless and bye-bye.